Nagising si Tatsu at pagkatapos na hugasan ang kanyang sarili ay naghahanda siya ng agahan ng bento para kay Miku. Nagmamadali si Miku, na nagsabi na nakalimutan niya na mayroon siyang pulong at hindi muna kakain. Sinabi ni Tatsu na magsisimula siya sa paghuhugas at pagkatapos ay mamili siya ng pagkain. Napagtanto niya na nakalimutan ni Miku ang kanyang bento. Niya ito at nagmadali sa kanyang bisikleta at hinabol si Miku. Habang siya ay nagpapabilis, pinigilan siya ng dalawang pulis at tinanong siya tungkol sa kanyang trabaho. Sinabi ni Tatsu na siya ay isang house husband. Gayunpaman, ang isa sa mga opisyal na nagngangalang Nagai ay kinikilala siya bilang Immortal Dragon, isang maalamat na yakuza na hindi armado at sa isang gabi ay natalo ang isang karibal na grupo. Binigyan sila ni Tatsu ng isang sobrang coupon ng pagbebenta. Pagkatapos ay nagtangka siyang umalis, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Naglalakad si Yurite sa mga kabahayan at iniisip kung paano maibibenta ang ilang mga kutsilyo. Nagtapos siya sa pagring sa pintuan ni Tatsu, pagbukas ni Tatsu ay agad nagpakilala si Yurite. Ngunit pagkatapos ay napansin kung paano nakakatakot si Tatsu. Mas lalo siyang nagulat nang sabihin sa kanya ni Tatsu na gumagawa siya ng ilang pagpatay. Ngunit bilang propesyonal ay ipinakita niya sa kanya ang mga kutsilyo na nais niyang ibenta. Nais ni Tatsu na subukan ang mga ito at habang kumukuha siya ng isa at nagsasagawa ng ilang pagputol dito, sinabi niya kay Yurite na narinig niya ang ilang tao na naglibot sa pagbebenta ng mga murang mga produkto. Sinimulan ni Tatsu ang pagluluto gamit ang mga kutsilyo at naghahanda ng isang hamburger steak plate para subukan ni Yurite. Habang sinusubukan ni Yurite ang pagkain, nahanap niya ito na masarap na nagpapaalala sa kanya ng kanyang bayan. Pagkatapos niya sa kanyang pagkain, nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon. Dahil sa nakakatakot na pag-uugali ni Tatsu, nagpasya si Yurite na dapat siyang umalis ng mabilis. Si Masa ay itinapon mula sa isang restaurant sa lipi ng Kunimi at dahil dito, nagdadalamhati siya sa pagkawala ng kanyang senior Tatsu. Nagkataon, nakita niya siya na namimili sa isang pamilihan at sumama sa kanya habang isiniwalat kung paano naging mahirap ang kanyang buhay mula nang siya ay umalis mula sa angkan. Nagtanong si Masa kung bakit umalis si Tatsu sa lipi. Dinala siya ni Tatsu sa kanyang culinary arts class kung saan gumagawa sila ng mga croquette ng keso. Sa pamamagitan ni Masa sa kanyang tagiliran, si Tatsu ay gumagawa ng isang perpektong plato ng mga croquette ng keso at nilalagyan ng mga garnish mula sa kanyang guro at kapwa mga kamag-aral. Pagkatapos ay nag-aalok siya ng masa ng isang croquette, ngunit sinampal ni Masa ang plato sa labas ng kamay ni Tatsu na nahuhulog ito sa sahig. Nagamit si Tatsu at sinaktan si Masa sa labas ng gusali at nagpatuloy sa pag-smack sa kanya. Inihahanda ni Tatsu ang pag-iisip para sa isang misyon at ang ruta na dapat niyang gawin. Nang maglaon, habang nasa kanyang sasakyan, sinabi ni Kunimi na maaring patay na si Tatsu at kung buhay pa siya, walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari. Bigla, habang nakasakay sa kanyang bisikleta, nakita ni Tatsu ang isang pusa na dadaan mula sa isang sulok at nagtatapos sa pagpasok ang sarili sa bintana ng kotse ni Kunimi. Kinikilala ni Tatsu si Kunimi, ngunit sinabi niya na wala siyang oras at nagmamadali. Sa pag-iisip na siya ay inatake lamang, si Kunimi at ang kanyang lalaki ay nagsimulang habulin si Tatsu. Humahantong siya pagkatapos sa isang tindahan ng damit. Dahil mayroong isang malaking promosyon ng bargain, ang mga tao ay nakikipag-unahan sa mga damit at inutusan ni Tatsu si Kunimi at ang kanyang tao na sumali at kumuha ng damit. Matapos ang pagbebenta, sumigaw si Tatsu kay Kunimi at ng kanyang tao para sa pagtayo tulad ng mga mannequins at nakakuha lamang sila ng isang sweatshirt at pares ng guwantes. Napagtanto ni Kunimi na galit siya, ngunit nagulat nang tinawag ni Tatsu ang kanyang sarili na isang house husband at hinayla ang kanyang baril sa kanyang mukha. Sinabi sa kanya na siya ay sinungaling, tinatanggal ni Tatsu si Kunimi at inilalagay sa kanya ang mga guwantes, sinabi sa kanya na malamig sa labas, naalala ni Kunimi ang kanyang mahirap na nakaraan at kung paano siya nakuha ng kanyang ina, na naging dahilan upang umiyak siya para sa kanyang ina. Pumunta si Tatsu sa Animelon, lumapit siya sa Otaku cashier at tinanong kung mayroon silang Blu-ray box set ng Crime Catch Polycure. Tinanong siya ng cashier kung anong season ang gusto niya at mayroong 3 bersyon ng set ng kahon, ngunit inirerekomenda niya ang pangalawang season. Habang patuloy na pinag-uusapan ng cashier ang tagagawa ng anime, ibinigay ni Tatsu sa kanya ang pera para sa Blu-ray. Nang gabing yun, umuwi si Miku at nakita si Tatsu na naghahanda para sa kanyang kaarawan. Kinakanta niya ang maligayang kaarawan na may nakakatakot na mukha. Pagkatapos binigyan niya si Miku ng regalo, nang binuksan ni Miku sinabi na nagmamay-ari na siya ng isa, naririnig yun,
handa na si Tatsu para sa isang parusa ngunit pinigilan siya ni Miko at nasuntok sa mukha at tumalsik si Tatsu sa bintana. Pumunta si Tatsu para mamili at iniwan si Jin upang bantayan ang bahay. Gayunpaman, nagpasya si Jin na lumabas, pumunta siya sa paligid ng kapitbahayan, pinanood niya ang parada ng mga langgam, nakikipag-usap sa iba pang mga hayop at nais na makipaglaro sa kanila. Sa kalaunan ay nakarating siya sa isang malaking bahay at nakakita ng isang aso. Ang aso ay si Elizabeth, na nakapulupot ang kanyang tali dahil hinabol niya ang mga paru-paro at biglang hindi makagalaw. Sinabi sa kanya ni Jin na ang kanyang tali ay nakapulupot sa paligid ng bahay ng aso at sinabi sa kanya na bumalik, at nagpasya na rin si Jin na umuwi. Habang naghahanda ng ilang mga isda, si Tatsu ay nakatanggap ng isang tawag na darating ang boss. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha ni Tatsu ang tulong ng isang Roombo upang maghanda para sa pagdating ng boss. Habang nililinis nito ang sahig, pinapanood ni Tatsu ang proseso at humanga sa trabaho nito. Pagkatapos si Tatsu ay lumibot sa paglilinis ng bahay na nagsasabi na siya ay isang pro-house husband at ang mga kwalifikasyon ng nasabing posisyon ay nasa kanya. Habang si Jin ay naglalaro, nadaanan ng Roombo ang kanyang buntot na ikinagulat nito. Napatalon si Jin sa ibabaw ng rice cooker at lumundag sa isang istante na may mga bote ng alak dito na kung saan ay natambas sa kanya. Narinig ang ingay sa silid, sinusuri ni Tatsu upang makita kung ano ang nangyayari at bumagsak ang isang pulang alak at nahulog sa kanyang mukha. Kalaunan, ang boss ay dumating sa bahay ni Tatsu kasama ang kanyang kasama, nang marinig ang isang malakas na ingay, kinilabutan sila sa pinangyarihan kung saan nakikita nila si Tatsu sa sahig na natatakpan sa kung ano ang tila dugo. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Tatsu sa boss habang tinanong ng kanyang associate si Tatsu kung ano ang nangyari. Habang ang Roombo ay bumalik sa singil na istasyon nito. Si Tatsu ay tungkuling alagaan ang anak ng kapitbahay na si Ryuta, isang batang lalaki, habang ang kanyang ina ay sisimulan ang kanyang trabaho sa PTA. Bagaman masaya ang ina ni Ryuta, kapansin-pansin na natatakot si Ryuta kay Tatsu at binanggit kung paano siya nakakatakot na tao. Sa loob ng apartment, tinanong ni Tatsu kung ano ang nais ni Ryuta na maglaro sa isang menacing na paraan. Madaling nababagabag, sinubukan ni Ryuta na umalis, ngunit pinigilan ni Tatsu, na nag-aalok sa kanya ng isang batch ng cookies na ginawa niya. Sinusubukan ng isa sa mga cookies, ang saloobin ni Ryuta ay agad na nagpapagaan at nag-aalok sa kanya si Tatsu upang maglaro. Pinag-uusapan ni Ryuta ang tungkol sa larong Mario Kart, ngunit hinailan ni Tatsu ang isang tasa at dice at pagkatapos ay naglagay sila ng isang serye ng mga laro na nilalaro sa Yakuza na mga singsing sa pagsusugal. Si Ryuta ay umatras sa isang sulok at sinabi na hindi nila nilalaro ang mga laro na gusto niya. Nakita ni Ryuta ang isang laruan at pinaglaruan niya ito. Habang naglalaro kasama ang laruan, tumatakbo si Ryuta at nadapa at nahati ang laruan sa dalawa. Ang dalawa pagkatapos ay lumabas sa labas at ilibing ang figure sa isang bar aisles kasunod ng mga tagubili ng matandang boss ni Tatsu. Sa sandaling yun, bumalik si Miko sa bahay at nakita ang dalawa sa labas. Kaagad, pagkatapos ay pinupukaw ni Tatsu ang kanyang sarili sa harap ni Miko. Si Masa ay nagkakaproblema sa isang maliit na grupo ng mga Yakuza. Pagkatapos dumating si Tatsu na may dalang kahoy at nagbabasa ng libro habang naglalakad. Sinamantala ang pagkakataon at agad lumapit si Masa kay Tatsu upang matulungan siya sa kanyang problema. Sa kabilang banda, sinaktan ni Tatsu ang mukha ni Masa at ipinahayag na dapat tapusin ni Masa kung ano ang sinimulan niya. Gayunpaman, hindi nauunawaan ni Masa ang Ingles at hindi maintindihan kung ano ang sinusubukan na sabihin sa kanya ni Tatsu. Nagtungo si Masa sa likod ni Tatsu at tinawag ang mga Yakuza na mga duwag. Ang isa sa mga Yakuza ay kinuha ng isa sa dalawang by-force ni Tatsu at sinampal ito sa mukha ni Tatsu ng ilang beses. Ngayon dumudugo, ipinapahiwatig ni Tatsu kung gaanong katibay ang kahoy at kung perpekto ito para sa gagawin niyang upuan. Nag-trigger, ang isa sa Yakuza kumuha ng isang wazashi at sinisikap na saksakin si Tatsu, ngunit hinaharangan niya ang talam gamit ang kanyang libro. Nagulat ang Yakuza at agad na tumakas at sumunod ang kanyang mga kasama. Kinuha ni Tatsu ang kanyang mga gamit at nagpapatuloy, habang si Tatsu ay may isang epiphany tungkol sa kung paano konektado ang mga house husband at Yakuza. Sa bagay na yun, hiniling ni Masa si Tatsu na turuan siya ng kanyang mga paraan. Sa bahay ni Tatsu, ang dalawa ay nagtatayo ng isang magandang maliit na kahoy na upuan. Napansin ni Tatsu na tumataba siya, kaya nagpasya siyang maghula hoop sa loob ng bahay,
na kinainis ni Miku na nagsasabi sa kanya na gawin ito sa labas at nagmumungkahi na magparehistro siya para sa ilang mga fitness class. Pagdating sa pag-eehersisyo sa gym, si Tatsu ay nakikilahok sa mga fitness class at lubos na nasisiyahan nito. Siya rin ay napakahusay sa klase ng yoga, na napansin kung paano ang bawat pose ay maibabalik sa isang pose sa mga yakuza. Matapos ang klase, nagkamali si Tatsu na naglalakad kasama ang mga kababaihan at nagtungo sa locker room. Dahil dito, nagulat ang mga babae at napagtanto ni Tatsu na mali ang kwarto na kanyang pinasok kaya nakatikim siya ng suntok de peligro mula sa isang babae. Agad humihingi ng tawad si Tatsu at sinabing tatanggapin ang anumang parusa. Nag-shopping sina Tatsu at Miko sa isang supermarket kung saan tinatakot ni Tatsu ang isang clerk na nagtanong sa kanya kung mayroon silang puting pulbos. Dahil dito, hindi nakasagot ang clerk, kaya agad nilinaw ni Miko at tinanong niya kung mayroon silang harina. Mula roon, ang dalawa ay pumapasok sa isang scuffle kung saan sinubukan ni Miko na bumili ng isang bungkus na mga bagay at tumanggi si Tatsu at sinabing meron pa silang stock sa bahay. Ang argumento ay nakakuha ng pansin sa kanila dahil ang dalawang matandang kababaihan ay nag-misinterpret ng kanilang argumento bilang isang yakuza. Hindi sila pinansin ni Miko kaya agad hinayla ni Miko si Tatsu para umalis. Sa isang tindahan ng kasangkapan ipinaliwanag kung paano natatakot sa kanya ang mga tao. Naniniwala na ang mga damit ni Tatsu ay masyadong nakakatakot, iminumungkahi ni Miko na bumili sila ng mga bagong damit para kay Tatsu na pagkatapos ay sumusubok sa iba't ibang damit, na ang lahat ay nagpapasaya sa kanya. Si Tatsu ay bumili ng Pulicure apron na nagustuhan ni Miko at sinisikap na siya ay magsalita ng isang quote mula sa at nagbigay ng isang pose. Nagdudulot ito ng isang eksena na pinapanood sila ng maraming tao. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself